Dalawang RFIDs, isang AutoSweep, isang EasyTrip. Nalilito ka rin ba kung alin sa dalawang to yung gagamitin? Let's say pupunta ka ng SLEX or NLEX. Dagdag pa dyan yung anxiety na, well, baka wala ng balance si AutoSweep or wala ng load si EasyTrip. Good news mga kaibigan kasi pinag-isa na ng DOTR ang ating RFID. So pwede ka na mamili ng RFID of your choice. I-register mo yan sa One RFID All Tollways program. So paano nga ba mag-work itong One RFID All Tollways program na ito? Well, meron lang tayong 3 easy steps na kailangan i-follow. Number 1, mag-online at mag-register sa website at piliin ang RFID service provider na gusto nyo. Kung trip nyo si EasyTrip, then go for it. Kung gusto nyo naman si AutoSweep, then it's equally great. Number 2, remove the extra sticker. Noon kailangan mo pa ng separate sticker para kay EasyTrip and another sticker para kay AutoSweep. Ngayon, kay One RFID All Tollways program, isang sticker na lang yung kailangan. So, tanggalin mo na yung isang sticker na hindi mo preferred. At pangatlo, pwede mo nang loadan yung preferred RFID service provider mo. On paper, syempre it sounds super convenient, but we all hope na sana maging smooth talaga yung operation neto. Now, ilan sa mga bagay na maaari nyo maitanong ay, una, gaano ba katagal yung activation kapag in-enroll mo sa One RFID All Tollways yung preferred card mo? Well, according to the EasyTrip website, it will only take about 30 minutes para ma-fully activate yung chosen RFID service provider mo. Another question, same pa rin ba yung account number dun sa card mo? Yes. In fact, yung card mo is as is na siya. Hindi mo na siya kailangang papalitan. Pangatlong question, kapag napili mo si EasyTrip, madi-deactivate na ba si AutoSweep? Yes. Upon activation ng EasyTrip mo, if si EasyTrip yung napili mo, automatic, madi-deactivate po si AutoSweep. Pang-apat na tanong, kung napili mo si EasyTrip, paano mo matatrack yung mga transactions mo, let's say sa SLEX or sa Skyway? Well, isa-send ni EasyTrip dun sa registered email address mo yung lahat ng transactions mo sa SLEX at sa Skyway. So, no need to worry about your transactions. Pang-limang tanong, required ba na mag-enroll sa One RFID All Tollways program? Well, no. Actually, ito po ay optional lamang. Ibig sabihin, kung gusto mo na dalawa yung RFIDs mo, pwede po. Pero, kung gusto mo ng mas convenient, for example, gusto mo na isa na lang yung loloadan mo, isa na lang yung iintindihin mo, but then again, it's not mandatory. It's optional po. Pang-anim na tanong, libre ba o may bayad ang pag-enroll sa One RFID All Tollways program? Libre po ito. Wala po kayong babayaran. Pang-pitong tanong, kung nakaregister sa automatic debit arrangement yung inyong EasyTrip, ibig sabihin, automatic kayo madidedakan, and then nag-enroll kayo sa One RFID All Tollways program, ibig sabihin ba nun magka-continue yung ADA or yung automatic debit arrangement nyo? Yes po. No need to worry about it because it will automatically debit po. Pang-walong tanong, paano po kung nag-enroll ako sa One RFID All Tollways program, and then pinili ko si EasyTrip, pero meron pa akong balance o meron pa akong load kay AutoSweep? No need to worry po, dahil after the activation, matatransfer po yung balance nyo from AutoSweep to EasyTrip within 3 working days. Alternatively, kung ayaw nyo naman na ma-transfer yung balance nyo from AutoSweep to EasyTrip, pwede nyo pong i-request yung refund kay AutoSweep para bumalik po sa inyo yung pera. Pang-siyam na tanong, di ba pwedeng mag-avail ng AutoSweep sticker na may EasyTrip? Kapag naka-enroll na kayo doon, kailangan nyo pa rin bang mag-enroll sa One RFID All Tollways program? Yes. Why? Dahil doon sa AutoSweep sticker with EasyTrip, dalawa pa rin po yung niloloadan nyo dyan, isang AutoSweep at isang EasyTrip. With One RFID All Tollways program, isa na lang po yung loloadan nyo. Again, depende po kung aling service provider yung napili nyo. At pansampung tanong, pwede ba tayong dumiretso dun sa mga satellite stations or dun sa mga loading stations ng EasyTrip or AutoSweep? Yes, pwede po. As a matter of fact, kung nahihirapan kayo na gawin yan through online or hindi kayo masyadong techie, pwedeng dumiretso kayo doon dahil meron namang mga mag-a-assist po sa inyo doon. Pero kung marunong naman kayo sa computer or medyo techie naman kayo, then you can do it yourself kasi doable naman po siya.
If meron pa kayong mga tanong ukol dito sa One RFID Always program, pwede nyo pong i-comment down below and I'll do my best para sagutin po yung mga tanong nyo. You can also comment below kung meron po kayong mga naiisip or mga saloobin about dito sa program na ito. Maraming salamat and I hope to see you guys next time. Bye!